Kabanata 1751 Ang pagkabihag kay Consort Ming. Hindi gaanong pinansin ni Zephyr ang Formation Academy. Sa kanyang pananaw, marami na siyang nakaharap na mga akademyang higit pang makapangyarihan. Gayunpaman, kahanga-hanga pa rin na sa kabila ng pagkawala ng halos lahat ng kanilang sinaunang pamana, nagawa pa rin ng Formation Academy na mapanatili ang lakas at reputasyon nito hanggang sa kasalukuyan. Maingat na nagsalita si Wang Lei. Master Zephyr. Sa tingin ko, mas mabuting maitago muna ang Nine Netherbird. Alam kong hindi ka natatakot sa kahit sino. Ngunit ang Formation Academy ay kilalang mapagmataas at hindi basta-basta nagpapatawad. At higit sa lahat, kapag ganap na na-activate ang Dragon Trapping Array, maging ang mga eksperto sa Alchemy Realm ay mahihirapang makawala. Tahimik na tumanggo si Zephyr. Nauunawaan ko. Hindi niya nais gumawa ng walang saysay na kaguluhan. Kung maaari, mas mabuting manatiling lihim muna ang presensya ng Nine Netherbird. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na halakhak ang umalangaw-ngaw mula sa kalayuan. Ha ha ha. Hindi ko inakalang magiging napakaganda ng aking kapalaran. Ang pinakamagandang babae sa domain ng Qinglan ay nahulog mismo sa aking bitag. Ming Ruyo. Tiyak na hindi mo rin ito inaasahan. Napatingin sina Zephyr sa pinanggagalingan ng tinig. Mahigit 5 kilometro ang layo. Isang grupo ng mga eksperto ang sabay-sabay na bumubuo ng mga handsil habang kinokontrol ang isang napakalaking pormasayon. Sa gitna ng pormasayon, tahimik na nakatayo ang isang babaeng nababalot ng gintong liwanag. Ang kanyang mahabang kasuotang kulay ginto ay marahang hinihipan ng hangin. Bagamat maluwag ang kasuotan, hindi nito natatakpan ang kanyang maringal at malamig na tindig. Siya ay tila isang reyna na isinilang upang pagharian ang mundo. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, nakatago ang isang nakapangangilabot na hanggaring pumatay. Siya nga si Ming Ruyo, ang babaeng kinatatakutan at iginagalang ng buong domain ng Qinglan. Ruor. Sunod-sunod na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw. Hindi mabilang na mga ron ang bumabalot sa buong pormasayon. Mistulang libu-libong bakal na tanikala ang mahigpit na gumagapos sa katawan ni Ming Ruyo. Kahit gaano siya kalakas, hindi niya magawang makalaya. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang binatang may malamig na ngiti. Ng kasakiman ang kanyang mga mata habang walang hiya nitong pinagmamasdan ang bawat galaw ni Ming Ruyo. Consort Ming. Pag-isipan mong mabuti. Iselyo mo ang sarili mong cultivation. Sumunod ka sa aking mga utos. At palalayain kita. Kung hindi, pagdaranan mo ang pagdurusang hindi mo pa kailanman naranasan. Ngunit, hindi man lamang kumurap si Ming Ruyo. Tahimik lamang siyang tumingin sa binata. Malamig. Walang takot. At puno ng paghamak. Bagamat nakulong siya sa Dragon Trapping Array. Ni Titing na bakas ng takot ay hindi makita sa kanyang mukha. Para bang ang taong tunay na nasa panganib ay hindi siya, kundi ang mga nagtangkang bumihag sa kanya. Samantala, sa di kalayuan, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Zephyr ang buong pangyayari. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. May kakaiba siyang nararamdaman sa babaeng iyon. Isang aura na hindi pangkaraniwan. At isang lihim na maaaring magpabago sa takbo ng lahat. Ngunit sino ang may lakas ng loob na magbitag sa isang babaeng tulad ni Ming Ruyo? At kikilos ba si Zephyr upang iligtas siya? O hahayaan niyang magpatuloy ang laban hanggang sa may isang tuluyang bumagsak? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1752 Ang kay-abangan ng Formation Academy. Humph. Mukhang napagpasyahan mo ng tikman ang aking galit. Dahil ayaw mong sumunod. Huhulihin muna kita, saka kita pahihirapan. Ipapatikim ko sa iyo ang kapalaran ng sino mang sumusuway sa akin. Malamig na banta ng binata. Ngunit, nanatiling walang ekspresyon si Consort Ming. Ni hindi man lamang siya tumingin sa binata. Para bang wala itong halaga sa kanyang paningin. Para lamang itong isang maingay na asong walang kakayahang kagatin siya. Ang katahimikang iyon ang lalong nagpasiklab sa galit ng binata. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Handa na sana siyang kumilos nang may mapansin siyang 2 taong papalapit.
Senior Brother Joe. Masyadong malaki ang konsumo ng Dragon Trapang Array. Bakit hindi natin utusan ang dalawang iyan na pumalit sa pagpapanatili ng porma sayon? Napatingin ang lahat sa dalawang bagong dating. Sina Zephyr at Wang Lei. Napangiti si Senior Brother Joe. Magandang ideya. Pagkatapos ay malamig niyang itinuro ang dalawa. Hoy! Kayong dalawa. Lumapit kayo rito. Sandaling tumigil sina Zephyr at Wang Lei. Hindi nila inaasahang kakausapin sila sa ganoong kayabang na paraan. Bahagyang sumimangot si Wang Lei. Master Zephyr. Talagang lumalala na ang kaiabangan ng mga disipulo ng Formation Academy. Bilang dating nangungunang henyo sa Genius List at miyembro ng pinakamakapangyarihang angkan sa damay ng Muan. Walang sino man ang nang-ahas magsalita sa kanya ng ganoon. Ngunit ngayon, isa lamang karaniwang disipulo ang tila nag-uutos sa kanya. Muling nagsalita si Senior Brother Joe. Ano? Bingi ba kayo? Kami ang mga disipulo ng Formation Academy. Wala akong pakialam kung sino kayo. Pumunta kayo rito at tulungan kaming panatilihin ang Dragon Trapang Array. Kung tatanggi kayo, papatayin ko kayong dalawa. Dalawang pagpipilian lamang ang ibinigay niya. Sumunod. O mamatay. Sa tingin niya, wala siyang dapat ikatakot. Ang cultivation na ipinapakita ni Zephyr ay nasa ikalimang antas lamang ng Spirit Realm. Samantalang siya ay nasa ikawalong antas ng Spirit Realm. Para sa kanya, madali lamang durugan si Zephyr. At tungkol naman kay Wang Lei, hindi niya man lamang napansing isa itong eksperto sa Alchemy Realm, dahil sadyang itinago nito ang tunay na cultivation. Tahimik na tumingin si Zephyr kay Wang Lei. Wang Lei. Nandito ako, Master. Agad itong yumoko bilang tugon. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Galit na galit ako sa mga taong ito. Alam mo na ang dapat gawin. Sa sandaling marinig ang utos na iyon, unti-unting lumitaw ang isang malamig at malupit na ngiti sa mukha ni Wang Lei. Matagal na niyang kinikimkim ang pagkatalo niya kay Zephyr. Ngunit hindi ibig sabihin noon na kaya na siyang hamakin ng kung sino-sinong disipulo. Siya pa rin ang dating nangungunang henyo ng Genius List. Isang eksperto na kinatatakutan ng hindi mabilang na martial artist. Boom! Sa isang iglap, isang napakabigat at mapangwasak na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nanginag ang buong paligid. Nagbago ang kulay ng mga mukha ng mga disipulo ng Formation Academy. Unti-unti nilang napagtanto na ang 2 taong inutusan nila ay hindi pala ordinaryong mga martial artist. Ngunit huli na ba ang lahat? At ano ang magiging kapalit ng kanilang labis na kaiabangan sa oras na kumilos si Wang Lei? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1753 ang pangalan na nagpayanag kay Wang Lei. Boom! Isang nakapangangilabot na aura ang biglang sumabog mula sa katawan ni Wang Lei. Ang napakalakas na pressure ay umakyat sa kalangitan, habang hindi mabilang na mga anino ng matutulis na spike ang umuukit sa himpapawid. Ang hangin ay napuno ng nakamamatay na hanggaring pumatay. Sa isang iglap, namutla ang mga disipulo ng Formation Academy. Di Diyos ko! Si Wang Lei. Ang dating nangungunang henyo sa Genius List. Halos mawalan sila ng hininga sa matinding takot. Maging si Senior Brother Joe, na kanina lamang ay puno ng kaiabangan, ay namutla ang mukha. Ang kanyang katawan ay hindi mapigil ang manginig. Alam niyang ang taong nasa harapan niya ay isang tunay na eksperto sa Alchemy Realm. Isang taong kayang tapusin ang kanilang lahat sa isang iglap. Kay kamahalan Wang Lei. Patawad po. Hindi namin sinasadyang bastyusan kayo. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang ito. Maawa po kayo alang-alang sa Formation Academy. Halos lumuhad na si Senior Brother Joe habang nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit, isang mahinang tawa ang biglang narinig. Ayaw ko rin namang gumawa ng gulo. Ngunit, kung nirerespeto mo ako, irerespeto rin kita. Kung hinahamak mo ako, huwag mo akong sisihin sa magiging kapalit. Tahimik ang buong paligid. Lahat ng mata ay napunta kay Zephyr. Maging si Consort Ming, na nakapiit sa loob ng Dragon Trapang Array, ay bahagyang nagbago ang ekspresyon. Sa unang pagkakataon,
Tiningnan niya ng mabuti ang misteryosong binatang ito. Sino ba talaga siya? Bakit maging si Wang Lei ay sumusunod sa bawat utos niya? Sa harap ng lahat, magalang na yumoko si Wang Lei. Master Zephyr. Nauunawaan ko. Sa isang simpleng tugon pa lamang. Nayanig ang mga disipulo ng Formation Academy. Hindi sila makapaniwala. Ang tanyag na Wang Lei ay may kinikilalang Panginoon. At ang Panginoong iyon ay ang binatang matagal nilang minamaliit. Unti-unting nawalan ng pag-asa si Senior Brother Joe. Alam niyang wala nang balak buhayin sila ng dalawang iyon. Ngunit sa mismong sandaling kikilos na si Wang Lei, bigla siyang sumigaw. Sandali. Hindi ninyo kami maaaring patayin. Ang Formation Academy at ang Wang Clan ay magkaalyado. At higit sa lahat, may malalim na ugnayan ang aming akademya sa unang batang Panginoon ng inyong angkan. Biglang natigilan si Wang Lei. Nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Napansin iyon ni Zephyr. Bahagya siyang napakunot-noo. Isang pangalan lamang. Ngunit nagawa nitong pigilan ang isang taong tulad ni Wang Lei. Sino ba ang unang batang Panginoon na ito? Patuloy na nagsalita si Senior Brother Joe. Ang pinakadakilang henyo ng aming Formation Academy na si Liu Ruyo ay may napakalalim na ugnayan sa unang batang Panginoon ng inyong Wang Clan. Pinsan ko si Liu Ruyo. Alam mong matagal na siyang hinahangaan ng unang batang Panginoon. Kung papatayin mo kami ngayon, hindi ito makabubuti sa alinmang panig. Habang nagsasalita siya, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Wang Lei. Malinaw na ang pangalan ng unang batang Panginoon ay may bigat na maging siya ay hindi basta-basta maaaring baliwalain. Sa huli, dahan-dahan siyang lumingon kay Zephyr. Pan ng paggalang ang kanyang mga mata. Hinihintay niya ang magiging pasya ng kanyang Panginoon. Ngunit sino nga ba ang misteryosong unang batang Panginoon ng Wang Clan? At bakit maging ang dating pinakamalakas na henyo na si Wang Lei ay tila nag-aatubiling kalabanan ang pangalang iyon? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1754 Walang takot sa unang batang Panginoon. Sa wakas ay may napansin si Senior Brother Joe. Unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Hindi si Wang Lei ang tunay na nagpapasya. Sa halip, ang bawat kilos ni Wang Lei ay nakabatay sa utos ng binatang nakamaskara sa kanyang tabi. Si Zephyr. Saglit na natigilan si Senior Brother Joe. Napagtanto niyang maling tao ang pinakikiusapan niya mula pa sa simula. Kaya agad niyang ibinaling ang tingin kay Zephyr. Ginoo. Sigurado akong wala kayong balak maging kaaway ang unang batang Panginoon ng Wang Clan, hindi ba? Isa siya sa pinakamalalakas na henyo sa Grandmaster list. Ikapito ang kanyang ranggo. Ang kanyang lakas ay lampas sa inyong inaakala. Hindi magiging matalinong desisyon ang maging kaaway ang isang taong tulad niya. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Consort Ming ang lahat mula sa loob ng Dragon Trapong Array. Hindi siya nag-aalala sa sarili niyang kalagayan. Sa halip, mas interesado siyang makita kung ano ang magiging pasya ng misteryosong binatang iyon. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Ngunit ang ngiting iyon ay malamig. Pinagbabantaan mo ba ako? Mabigat ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Agad na umiling si Senior Brother Joe. Hindi po. Nagpapayo lamang ako. Ngunit kung sakaling may mangyari sa amin, hindi magiging mahirap para sa unang batang Panginoon na hanapin kayo. Sa oras na iyon, natatakot akong hindi magiging madali ang inyong buhay. Tahimik ang paligid. Ngunit malinaw sa lahat. Isa iyong banta. Unti-unting bumalik ang kumpiyansa sa mukha ni Senior Brother Joe. Maging ang iba pang mga disipulo ng Formation Academy ay nagsimulang ngumisi. Sa isip nila, hindi mangangahas si Zephyr na gumawa ng hakbang. Dahil ang pangalan ng unang batang Panginoon ay sapat na upang takutin ang halos lahat ng tao sa damay ng Muan. Magalang pang sinabi ni Senior Brother Joe. Mga Ginoo, maaari na kayong umalis. Ituring na lamang nating hindi nangyari ang lahat ng ito. Ngunit, biglang bumigat ang hangin. Wang Lei. Malamig na tinawag ni Zephyr ang kanyang pangalan. Gusto mo bang ulitin ko ang utos ko? Nang marinig iyon,
Nanginig ang puso ni Wang Lei. Alam niyang kahit binanggit na ang pangalan ng unang batang Panginoon, hindi pa rin nagbago ang pasya ni Zephyr. Sa halip, mas lalo pa siyang humanga sa kanyang Panginoon. Sino ba talaga si Zephyr? Anong klaseng kapangyarihan ang nasa likod niya upang hindi niya katakutin kahit ang pinakamakapangyarihang henyo ng Wang Clan? Kalmadong nagsalita si Zephyr. Patayin mo sila. Anumang kahihinatnan. Ako ang sasalo. Nanlaki ang mga mata ni Senior Brother Joe. Ano? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin ng ginagawa mo? Gusto mo bang maging mortal na kaaway ng Wang Clan at ng unang batang Panginoon? Muli niyang sinubukang pigilan si Wang Lei. Wang Lei. Pag-isipan mo munang mabuti. Kung hindi ay, swoosh. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang matalim na sinag ng enerhiya ang humiwa sa hangin. Kasabay ng nakakabinging sigaw. Lumipad ang kanang kamay ni Senior Brother Joe. Aahhhhh. Napaluhod siya sa lupa habang humahagulgol sa matinding sakit. Dahan-daang ibinaba ni Wang Lei ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang mga mata. Wala ni Katie Ting na awa. Nasa spirit realm ka lamang. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magyabang sa harap ko? Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang pag-asa sa mga disipulo ng Formation Academy. At sa unang pagkakataon, napagtanto nilang hindi sila naharap sa isang ordinaryong henyo, kundi sa dalawang halimaw na walang kinatatakutan, kahit pa ang pangalan ng pinakamakapangyarihang tao sa Wang Clan. Ngunit matapos putulin ni Wang Lei ang kamay ni Senior Brother Joe, tuluyan na ba niyang papatayin ang mga disipulo ng Formation Academy? At ano ang magiging reaksyon ng misteryosong unang batang Panginoon kapag nalaman niyang may taong nang ahas hamanin ang kanyang pangalan? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1755 Ang pagdating ni Steward Yang. Hindi mabilang na mga spike. Kasabay ng malamig na sigaw ni Wang Lei. Biglang naglaho ang kanyang anyo. Sa isang kisap mata, ang napakaraming matutulis na anino sa kanyang likuran ay nagsimulang magsanib at lumawak. Isang nakapangangilabot na aura ang sumabog. Mistulang kayang wasakin ng kapangyarihang iyon ang lahat ng nasa harapan nito. Walang pag-aatubili. Direkta niyang pinakawalan ang nakamamatay na pag-atake laban sa mga disipulo ng Formation Academy. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang lakas ng loob mo. Isang malamig na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw. Kasabay nito, isang napakalakas na alon ng tunog ang Ramagasa na tila dambuhalang alon sa karagatan. Hindi lamang iyon. Isang napakalaking bakas ng palad ang bumagsak mula sa himpapawid, tinatakpan sina Zephyr at Wang Lei. Emph. Malamig na sumanghal si Wang Lei. Bilang tagasunod ni Zephyr, hindi niya hahayaang may makalapit sa kanyang Panginoon. Boom! Biglang sumabog ang hindi mabilang na mga spike sa kanyang katawan. Ang bawat isa ay naging tila makamandag na ahas na Ramagasa patungo sa napakalaking bakas ng palad. Boom! Nagbanggaan ang dalawang nakakatakot na kapangyarihan. Umalangaw-ngaw ang nakakabinging pagsabog. Niyanig ang buong paligid habang Ramagasa ang malalakas na shockwave sa bawat direksyon. Mula sa makapal na ulap ng alikabok, dahan-daang lumitaw ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng marangyang kasuotang kulay mapusyaw na ginto. Bagamat tila nasa ikawalong antas lamang ng spirit realm ang kanyang cultivation. May taglay siyang awtoridad na nagpapatigil maging sa mga eksperto. Nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Wang Lei. Lalo kang nagiging mapangahas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lei. Steward Yang. Hindi maitago sa kanyang mukha ang matinding pag-iingat. Napansin iyon ni Zephyr. Kahit isa ng eksperto sa alchemy realm si Wang Lei, nagagawa pa rin siyang kabahan ng matandang ito. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kanyang katayuan. Malamig na nagsalita si Steward Yang. Ang lalaking iyan ay pinsan ni Liu Ruyo. Alam mo ang ugnayan ni Liu Ruyo at ng unang batang Panginoon. Bakit mo pa rin siya inatake? Gusto mo bang hamanin ang awtoridad ng unang batang Panginoon? Ang tono niya ay tila pagsaway ng isang nakatataas sa isang hamak na tauhan. Wala siyang ipinakitang kahit kaunting paggalang kay Wang Lei. Samantala,
Halos gumapang si Senior Brother Joe patungo kay Steward Yang. Steward Yang. Iligtas ninyo ako. Masyado pong mapang-api si Wang Lei. Umiiyak niyang pagsusumbong habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa naputol niyang braso. Bahagyang ngumiti si Steward Yang. Huwag kang mag-alala. Habang narito ako, walang sino man ang mangangahas na saktan ka. Sa di kalayuan. Tahimik na nagpadala ng mensahe si Wang Lei kay Zephyr. Master Zephyr. Ang unang batang Panginoon ang aking nakatatandang kapatid. Isa siyang pambihirang henyo ng Wang Clan. Mas malakas siya kaysa sa akin. At ang matandang ito. Si Steward Yang ang kanyang pinakamalapit na katiwala. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation, napakataas ng kanyang katayuan sa Wang Clan. Halos kapantay ng utos ng aking kapatid ang kanyang salita. Tahimik na nakinig si Zephyr. Pagkatapos, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, mistulang lalo lamang siyang naging interesado. Ngunit bakit tila walang anumang paggalang si Zephyr sa pangalan ng unang batang Panginoon? At sapat ba ang pagdating ni Steward Yang upang pigilan ang banggaan ng dalawang panig? O siya mismo ang susunod na babagsak sa kamay ni Zephyr? Abangan sa susunod na kabanata.